Ako hindi pa natin. Wala kita mo. Hindi pa rin. Sabi naman yun eh. May the senator judges, Mr. Senate President, be also given access to this document. Proceed. Preferably, if we can have a copy later on. The members of this court can have access to these documents. After all, it was requested by this court for its own uses. Tapos na? Can we have a copy of this right now, and may we request the clerk of court to give it to us? You can. May we be permitted, Your Honor, to make a short manifestation, Yes. Your Honor. These documents required by the court to be produced now, in our understanding, are rather confidential because they involve bank deposits, Your Honor. We will therefore request that they be placed in an envelope, sealed for that matter, so that not even the press may illegally use the same by way of showing them in the television shows and so on, Your Honor. That's a reasonable request. Thank you, Your Honor. But can we see it before it is sealed, Your Honor? Yeah, only for the uses of the members of the court, but not for public exposure at the moment. Can we ask for a 1-minute recess, Your Honor? Trial recessed. Ayan po, pinag-uusapan pa rin po yung bit-bit po ng taga-BPI Ayala branch na monthly accounts or monthly records po ng account ni Chief Justice Corona. At medyo matagal-tagal na debatehan na naman yung CAT kung kaninong ebidensya ito at sino may karapatan dito. Matatandaan natin, Mark, na noong nag-testify itong branch manager ng Ayala BPI ay hinamon mismo ng depensa itong prosecution na sila na mismo ang magdadala nitong bank statements ni Chief Justice Corona, ngunit later on ay winidraw nila ito. Tatanong natin si Dean Valdez. Dean, itong usapin dito ay kung kanino nga magiging ebidensya ito. At si Attorney Art Lim kanina was trying to mark the evidence on their behalf. Bakit po hindi ito pinayagan ng korte? Pakipaliwanag po. Well, palagay ko eventually pwedeng markahan naman ng prosecution yun sapagkat it's a document provided in the records. Wala akong nakikitang reason bakit hindi i-adapt ng prosecution kung makakatulong sa kanila, no? Para lang maintindihan ng mga nakikinig, merong hesitation ng defense para i-present yan. Ano kaya? May mga question mark yan kasi ang nalaman lang natin yung end of the year balance Pero is it possible na in that month, in that year, yung monthly, meron i-deposito malaki, meron ding i-withdraw, kaya nung ma-withdraw yan, wala na dun sa ending balance. Yun curious ako dan, pero isisil nila, so it's parang isang gaya nung kay Pangulong Erap yun, second envelope ito na isisil nila. But it has to be known publicly para malaman natin kung ano ba itong pinag-uusapan nito. Kasama pa rin natin, Mark, si Commissioner Rick Samaniego. Commissioner, sa pagkaganito pong nagiging highly technical itong nangyayari dito sa paglilitis, ano pong mga feedback ang natatanggap nyo mula sa taong bayan? Actually, kung makikita nyo nung simula, excited ang mga sambayanan para manood yan. Pero ngayon, there are mixed signal. They are so confused. Nakukonfuse sila kung ano nangyayari. Kasi yung ang nangyayari ngayon, yung inaakusa, siya nasasakdal on the part of the prosecution. Tapos, this is a learning process then as far as the impeachment court is concerned. Kasi lahat sila pinag-aaralan, binabasa. But because of these technicalities, ang pulso ng bayan, na itatago pa yung mga grafters. Pero po, na hindi na ilalabas lahat.
Pero naintindihan po ba ng ating mga kababayan na nag-iingat din ang ating impeachment court gaya ng sinasabi ni Senate President Enrile na kailangan balanse din kasi pwede pumunta ng Supreme Court itong ang depensa at medyo mas magiging magulo ang sitwasyon kung hindi naman mabigyan ng pagkakataon si Chief Justice Dumipensa. Naiintindihan ba yun ng ating taong bayan o ang nafe-feel nila ay mukhang tinatago? Ang napipil ng karamihan ng mga nakausap ko, especially mga leaders, parang tinatago kasi ang gusto ng sambayanan is a quick solution to this particular problem na kailangan libas kagad. Pero dahil because of this due process and the rules of procedures, so to speak, talagang natatagalan. Kasi ngayon, prosecution pa, hindi pa tapos . So yung sinasabing due time, ang gusto kasi ng sambayanan, humarap na dyan si Chief Justice. Kung pwedeng walang rules of procedure, para sagutin na lahat at hindi maging matagal ito. Nabanggit ni Commissioner yung due process. Kanina din ay nagsalita si Senadora Santiago at sinabi niya yung kailangan daw balansehin yung pagkalap nga ng impormasyon tungkol dito sa authenticity ng mga dokumento vis-a-vis due process o yung karapatan naman nitong nililitis. Ano pong masasabi niyo dito? Sa tingin ko, palagi na lang pinagagalitan yung mga prosecutors . And I thought na sa husgado, pag nasa husgado tayo kuminsan, kung pagagalitan tayo nung batang-bata tayo, kung pagagalitan tayo ng judge, sinatawag tayo sa chamber . At sinasabi, alam mo, mali yung mga procedure na ginagawa mo. And these are representative of the people. Elected. So, siguro, hindi naman kailangan yan doon sa presentation ng evidence. It's just cautioning yung prosecution na pwede naman sabihin of court yan . O kaya, there could be some meetings na pwedeng pagsabihan sila itong maling ginagawa nyo. Kasi, parang lumalaki lang yung pagkakamali ng prosecutor sapagkat yung depensa inoobjekan, hinahadlangan. At yung paghahadlang na yon, siyempre kuminsan merong decision na granted yung objection. Ngayon, pag nag-grant yung objection, although halimbawa sa mga lawyers naman kuminsan yung sinusustain yung objection para sa atin yung ibang nagtuturo hindi naman objectionable yung iba pwedeng hayaan ng tanungin. So pag may nag-object na gano'n at sinustain ng court pagkatapos magsasalita yung mga judges na maghanda kayo para bang yung malit na bagay ay lumalaki. So I think yung tanong ni Cathy about due process parang may balance naman dyan because even the prosecution themselves are prevented in their free flow ng kanilang pagpipresenta. And this is also the right of the prosecution to due process. Correct. Hindi lang naman accused na may due process, kundi pati prosecution, meron na right to due process. Itong due process talagang will depend on how the parties and the people perceive yung performance ni Senate President Enrile. Pero sa tingin niyo po ba, yung tiwala ng ating taong bayan, Mr. Samaniego, naroon pa rin po sa ating Senate President presiding over the process? Well, yes, I think, personally, Senate President is doing a great job dito. Binabalanse niya ng gusto. And alam din niya na yung grupo ng mga judges, senator judges, is nag-aaral din lahat . Actually, this is a learning experience sa lahat. Kaya kung titignan mo yung pulso ng bayan, hirap na hirap silang intindihin. Katulad nung PEP na tinatawag, yung political exposition na person na nilagay dun sa isang ebidensya, dun sa isa wala. So, sa pora na kamukha nito, using our vernacular, naiintindihan ng tao yan. Hindi lang nila maintindihan na bakit ang mayaman kapag ka nag-request or nag-manifest ng TRO for that matter, inaabot ng ilang taon. Pero bakit ang well, on the contrary, nadidisyon ng kagad. Pero ang mahirap, matagal. Yung mga petty crimes na nag-shoplift, petty crimes na pickpocket, petty crimes na nagtakbo ng gamot, kalaboso kagad, pipikapin niya ng mga pulis. Pero pag mayaman ka at may impluensya ka, medyo abogado mo lang nandyan na hindi kay kukulong. So gusto nila quick solution. Sir, kanina sinabi niyo po na wag po natin kalimutan yung mga miyembro ng prosekusyon ay elected officials din po. Sa tingin niyo, with the way they have been performing now,
meron pa po ba chance yung kanilang political career dahil medyo lagi po silang nababatikos, hindi lamang ng mga senator judges, kundi ng publiko rin? Yung nga isang masakit nun kasi binabati ko sila ng judge, no? Sinabi nga ni Dean kanina na paliwanag sa atin na kailangan mag-praise ka in public, pero kung magre-reprimand ka, not in ano naman, private ang gagawin mo. Kaya nakikita ko rito siguro ang proseso mabilis kung yung mga ibang purely administrative matters na pag-uusapan na ng mga senator judge. Just yung mga technicalities niyan, kailangan maiayos lang. Kasi hanggang ngayon, Mark, Cathy, hanggang ngayon, despite yung maraming mga objections ni Justice Cuevas, hindi pa sana nire-reprimand yung mga maraming technicalities. So, in short, he had enough freedom. At ang essence naman kasi ng due process yung right to be heard. Ang question sa taong bayan napapakinggan ba siya? Naririnig ba ang boses niya? Nai-raise ba niya yung mga objection niya? Nangyayari naman, hindi naman siya napipigilan. Ito, bigyan daw po muna natin, Cathy, itong katanungan ng ating mga kababayan. Tanong ng Bayan. Ano po ba ang magiging impact ng impeachment trial sa ating mga mamayan, sa ekonomiya at sa pagbabalik ng tiwala ng taong bayan sa tunay na katarungan? Ayan, magandang tanong yan. Tanungin muna natin si Dean Amado Valdez. Ano daw po itong impact ng impeachment trial sa pagbabalik ng katarungan? Kasi dalawang issue ang tumatakbo dito Yung right of the accused, right of the respondent, at saka right of the people to protect itself. Yung proteksyonan mo ang tao sa mga tiwaling nasa hustisya. So nakikita dito na hindi ka immune kung hindi ka gumagawa ng trabaho mo, pwede ka i-impeach. Mamaya itutuloy natin yan. Pakinggan muna natin ang kaganapan sa Senado. We are now ready to listen to the prosecution for the continuation of the presentation of evidence or witnesses. Prosecutor, present your next witness. Your Honor, Mr. President, before that, may we just make a short manifestation on an administrative matter? Go ahead. The prosecution manifests that we will not anymore present the witness from the National Statistics Office, namely Ms. Edita Orsilia, because on the pre-marking last 30 January 2012, attended by the defense, a certain Dexter Corpus and the prosecution, Manuelito Luna, the defense has stipulated on the authenticity of the documents. Namely, the birth certificate of Maria Carla Corona, Exhibit 6-tupol S for the prosecution, the birth certificate of Francis Corona, Exhibit 6-tupol T, marriage certificate of Constantino Castillo III and Maria Carla Corona, Exhibit 6-tupol U, and birth certificate of Maria Charina Corona, 6-tupol V, for the prosecution. So we just want to manifest that, Your Honor. You have stipulated